na parang you're saying na at its core yung articles of impeachment, yung move to impeach Sara Duterte, is simply anti-Duterte. How would you respond to this? Mali ho siya. Punot dulo nito ay pananagutan. Hindi ho ito patungkol lang sa iisang tao. Ito po ay patungkol sa lahat ng nasa kapangyarihan. Ito po ay patungkol para tawagin sila, to call them out, and maging responsible sa kanilang mga pagkilos. Hindi ito anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Sabi niya, ito pro-Marcos, anti-Duterte. Ako, pro-bayan. Dapat ganun ang ating paninindigan, dapat ganun ang pananaw eh. Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Mukhang nadalawahan kayo sa House of Representatives. Nagdesisyon adversely ang Supreme Court na hindi man lang kayo hininga ng panig. Again, nagdesisyon ng Senado na hindi man lang hiningi ang inyong panig. I mean, hindi ba parang in your face na pagkasabing don't play it out? It's not in our face, it's in the face of the country. Hindi kami ang hiniya. Hindi kami ang binastos. Ang binastos ang saligang batas at ang sambayanan. Hindi ho namin binibilang ito na talo kami. Ang natalo dito ang bayan. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi bumibitaw sa aming paninindigan. Kaya kami nagsumite ng motion for reconsideration upang tawagin ang pansin ng kataas-taasang hukuman na punuan ang kakulangan, na iwasto ang pagkakamali. Yung motion for reconsideration ay hindi ho para pagpuna. Hindi ho ito para itakwil. Ito po ay para tawagin ang kanilang pansin upang magsumamo na bisitahin yung muli yung inyong desisyon na sa palagay namin at inilahad namin sa motion for reconsideration ay mali mula letrang A hanggang letrang Z. Mali. Hindi batay sa katotohanan, kontra sa ebidensya, kontra sa batas, at lalong higit, kontra sa saligang batas. Yung pong debate dun sa Senado, archiving at saka yung outright dismissal, sa inyo po bang tingin, as a lawyer that you are, maliban sa pagiging tagapagsalita ng House of Representatives sa usapin ng impeachment, yun po ba may pagkakaiba? Malaki yung pagkakaiba. Kung iyong naaalala, ang motion ni Senator Soto ay to table it, meaning isa-isang tabi muna. Okay. Again, may motion to dismiss si Senator Marcoleta. Pumasok uli si Senator Cayetano to amend. Gaya nung ginawa niya yung kay Senator Bato na to dismiss. Ang ginawa niya, to amend, at itinasa naman ng Senado, to return, to remand. Ngayon naman, sinabi niya, wag nating i-dismiss, i-archive natin. Maliit ang pinagkaiba nun. Napakaliit. Although, binigyan ng konting pag-asa yung to archive. Nagkaroon ng isa pang layer eh. Kung itinable lang, kung baliktarin ng Supreme Court at makinig sa amin, at kumatik sa amin, do sa aming motion for recon, ang gagawin lang ng Senado is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But with the archiving, may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangang may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough.
kinakailangan pagbotohan. Eh kung bumoto sila na hindi, to reject, saan na tayo pupulutin? Kangkungan? Then that will now bring us to a constitutional crisis. Kung hindi susunod. Mahirap pong hulaan ngayon kung anong gagawin nila. Na kung sakali na ang mataas na hukuman ay kumatig sa amin at makinig sa aming pagsusumamo. Mahirap sabihin kung susunod sila o hindi. Pero sa naging botohan at sa naging pagkilos ng mga miyembro ng Senado, mukhang mahirap na naman. Kasi 2 layers May motion to revive or to take it out of archive, and second, magbobotohan pa. Kung mag-19 na naman, 1941. So paano na? Constitutional crisis. Sana hindi umabot doon. Attorney, simula February 5 hanggang recently, nagdedebate ang lipunan kung ano meaning ng forthwith. Sa desisyon ng Senado, naipakita, alam pala nilang forthwith Kasi yung salitang forthwith, ang ating saligang batas ay sinadya ng mga bumalangkas nito na maging simple yung salita. Plain language. Hindi kinakailangan ng abogado para maunawaan ang saligang batas. Hindi kinakailangan ipaliwanag ng abogado kung ano ang saligang batas. Isang basa mo lang, maintindihan mo. At talaga namang malinaw. Yung kanilang forthwith noon, ang ibig sabihin pala, 5 months after. Yung executory nila ngayon, madalian. Hindi pa final Mali ang pagkaunawa. O hindi nating alam kung talagang mali lang ang kanilang pagkaunawa o sinadya na hindi maunawaan. When we say may possibility ng constitutional crisis, what exactly do we mean? Kasi tayo ay may 3 sangay ng pamahalaan. Hudikatura, ehekutibo, at legislatura. Yan ay separation of powers, checks and balances. Ibig sabihin, lahat ng sangay ay supremo within their own sphere. Legislatura sa paggawa ng batas, ehekutibo para ipatupad ang batas, ang hudikaria, judiciary, para to interpret ang batas. Kung ininterpret ng Supreme Court at sinabing ito ang tama, kung ang pinag-uutusan ay ang ehekutibo, kung ang inuutusan ay ang legislatibo, based on that balance, checks and balances, and separation of powers, dapat sumunod. Okay? Ganon din. Pag may batas na ginawa ang legislatura, dapat ipatupad ng ehekutibo at dapat panindigan ng hudikarya. Pag isa yan, hindi sumunod, hindi inirespeto yung katatagan ng kada isang sangay, yun yung tinatawag na constitutional crisis. So in effect, with this Supreme Court ruling, parang naisip ko lang, masamang salita pero castrated ang hudikatura. Ito po, nasa aming motion for reconsideration na pinanghimasukan ng kataas-taasang hukuman ang kapangyarihan ng mababang kamara to initiate impeachment proceedings. The House is supreme when it comes to initiation of impeachment proceedings, including promulgation of its own rules. Doon sa 2011 na kaso ni Mercedes Gutierrez versus the Committee on Justice, ang Supreme Court po, iginalang nila yan na they cannot intrude, hindi nila pwedeng panghimasukan yung promulgation power ng mababang kamara. Sa nangyari ngayon, sinasabi namin sa aming motion, pinanghimasukan na, inamyendahan pa ang saligang batas.
Attorney, sabi mo nga, payak ang pagkakasulat ng Constitution para maintindihan ng lahat. Siguro, tatanong ko, diretso, hindi na pagkapaligoy-ligoy. Takot ba yung kampo ng Duterte sa impeachment? Dahil alam naman natin sa impeachment, yan ang isa sa napakadalang na pagkakataon na nababaliwala yung bank secrecy law. Na baka mabuksan doon, ay kahit kung di makita sa bank account ng kung sino man, kahit makalusot sa impeachment court, pero pwedeng mapusasan via ombudsman. Tumpak. Ayaw ng ating pangalawang Pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya, kahit na yung sinong may kinikilingan, boboto para i-convict. Napakalinaw. Nangyari ho yan sa kaso ni dating Chief Justice Corona. Nung lumabas yung $20 million na deposito, lumabas yung 80 million niya. Ang impeachment to ay isa sa mga exception doon sa bank secrecy law. Ganyan din ho yung nangyari or hindi naman ganun eksakto, yung sa dating Pangulong Estrada, yung second envelope. Kinontra nila yung pagbubukas. In a vote of 10-11. Ano nangyari? People power. People power. So, I think yan ang takot ng kampo ng pangalawang Pangulo. Na lumabas, pardon my language, yung baho. Attorney, anong constitutional crisis ba kinatatakutan nyo? Yun yung kapangyarihan, exclusively, na mag-file ng impeachment ng House of Representatives, supplanted yan ng Supreme Court. At yung kapangyarihan ng Senado, as bilang impeachment court, na humatol dito, gelding na lang, orchestrated, gilded by the Supreme Court. So practically, Supreme na ito. Hindi na siguro korte kasi hindi dinig yung kabilang side. Hindi po natin tinutulukan ngayon yan. Kaya ho merong motion for reconsideration, upang bisitahin muli ng kataas-taasang hukuman, upang punan yung kakulangan, upang ituwid yung pagkakamali. Parang, di ba, some people are warning about a constitutional crisis. Nandito na yung constitutional crisis, di ba? Wala pa ho. Antayin natin yung motion for reconsideration, number 1, at antayin natin, in case katigan kami, kung paano tatanggapin ng Senado. Kami po, kung hindi kami kakatigan, sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ho namin susuwayin yan. Susundin namin yan. The House will not cause the constitutional crisis. Di po ba? Oh, see? The Constitution, the reason, the catalyst for the constitutional crisis will never be caused by the House. Attorney, minsan nakakapagtaka na ang pinag-uusapan sa impeachment ay puro technicalities, rules. Batas man sabihin, pero batas lang na ginagamit para susugan ng kanilang katwiran na maitaguyod yung rules. Hindi ko bang impeachment hindi lang naman ito judicial process. Practically, this is a political process. It is first and last a political process. Bakit kanyo? Ang maghahain ng impeachment, yung initiation ng impeachment complaint, nagsisimula sa mababang kamara. Hindi ho lahat yan abogado. Ang paglilitis ay gagawin ng Senado, hindi ng hukuman. Ang maghuhusga ay mga senador na hindi lahat abogado. Political dahil iba ho ang motivasyon nito, hindi upang parusahan, hindi para ikulong, hindi para bawian ng buhay o pag-aari ang nasasakdal. Ano ho ang konsekwensya? What is the consequence? Tanggalin sa posisyon at i-disqualify perpetually.
hindi kulong. Kasi yun yung krimen, yung mga isinakdal. Hiwalay ho yung usapin pagdating sa enforcement ng personal liability. Iniiwan ho yan ng saligang batas sa regular courts. Kaya nakalagay ho doon sa Article 11 that liability for plunder and all other crimes na kasama doon sa sakdal ay hiwalay na usapin. Ang legal dahil we have to go through the process, yung paglilitis sa Senado. Pero yung naging desisyon ng Supreme Court, lumalabas ho, may paglilitis sa Kamara, which was never the intention of the Constitution. Hindi ho yun yung naging intensyon. Ngayon ho, dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makapag-impeach. Yung una hong mode, medyo palalawigin ko. There are two modes of impeachment. Yung una ho, reklamo ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or complaint ng isang miyembro ng Kamara. Yun ho ang dadaan sa hearing sa committee. Pag na-refer, yun yung initiation. Yung second mode, one step lang, self-executory. Pagka meron kang at least 1/3, yun ang articles of impeachment. Yun ang ipapadala sa Senado. Tapos, magbibista na, maglilitis na forthwith. Ngayon ho, yung pangalawang mode na dapat ay shortcut dahil 1/3 na eh. Okay? Ito, ang kailangan mo, 102 lang kasi 306 members ang ang Kamara. Ito, 215. Lampas, labis dun sa threshold na 1/3. Ngayon, mas mahirap po. Kaya kami nag-motion for reconsideration under the existing ruling of the Supreme Court. Kung hindi ho ito mare-reconsider, practically wala ka nang mai-impeach. Yung one step na second mode, mas mahirap pa ngayon kaysa sa first step. Yung first mode. Attorney, again, for us non-lawyers, I can say na may absurdity yung naging hato ng Supreme Court. For one, kinakailangan yung lagda, yung signature ng isang kongresista ni Deputy Speaker Janet Garin, isi-certify pa na talagang pumirma. Imagine kung ganitong magiging batas, so lahat ng dokumento, pati cheque ni Congresswoman Garin na pinirmahan niya, kinakailangan pang may certification na talagang pumirma siya. Di ba yung signature is a certification in itself? Hindi lang ho yun eh. May iba pa. Isa ho yan. Hindi lang isa-certify. Dapat sila gumawa ng sinumpaang salaysay na binasa nila individually. Kada congressman, kada representative, gagawa ng sinumpaang salaysay na una, nabasa niya yung articles of impeachment. Naunawaan niya yung articles of impeachment. Nakita niya yung ebidensya. Pero isa lang ho yan eh. Yung una, isa sa mga kondisyon, maliban dyan, sinasabi, dapat detalyado yung ebidensya. Nasa desisyon ho yan. Kasama yan doon sa aming motion for reconsideration. Dapat detalyado. Pangalawa, dapat binigyan mo yung impeachable officer, yung impeachable public servant, ng kopya ng ebidensya mo, pati ng artikulo. Pangatlo, dapat lahat ng kongresista bibigyan mo ng kumpletong set ng articles, pati yung ebidensya. Dapat magkakaroon ng deliberasyon sa plenaryo. Dapat bibigyan ng sapat na panahon. Hindi lamang ang kada kongresista na timbangin bago siya bumoto. Dapat bigyan mo rin ng sapat na panahon yung impeachable officer na sapat na panahon. Ang mahirap pa dito, yung sapat na panahon or reasonable time,
is subject to review. Subject to review pa ng Supreme Court. Sinabi sa desisyon yun eh. And more importantly, dapat may debate pa sa plenaryo. Ibig sabihin, lahat ng kongresista magpa-participate, magdidebate, and yung pagdinig, dapat nandun yung impeachable officer. Wala ho lahat yan sa konstitusyon. Paano kung di pumunta yung impeachable officer? Di-default siya. Dahil ang importante naman is notice eh. Alam mo, may pagdinig, nasa sayo kung sisipot ka o hindi.